ko na namalaya na lumipas ang maghapon. Ikinubli ko ang lungkot buhat sa aking mga kaibigan. Tumatawa ako sa mga biro nila kahit ang totoo ay gusto kong umiyak. Kaibigat ng pakiramdam ko ngunit wala akong mapagsabihan. Pagdating ng hapon ay inihatid ako ulit ni Michelle sa apartment. Good luck sa exam natin bukas, girl. Anya bago ako bumaba ng sasakyan niya. Oo nga eh. Salamat sa paghatid sa akin ha. Makakapag-review ako agad. Mamaya pa sana ako kung magkukommute ako. Wala yun. Bukas na lang ulit. Mukhang wala pang asawa mo. Ewan ko lang talaga sa'yo, girl. Batid kong ramdam niyang malungkot ako ngunit tinihintay lang niya na magkwento ako. Saka ko na ikukwento ang sitwasyon namin kapag tapos ng exam. O sige, basta nandito lang ako. Hindi mo kailangan sarilin ng problema mo, ha? Seryoso niyang sabi. Tumango ako at malungkot na ngumiti. O sige, alis na ako. Bye. Tinanaw ko ang papalayo niyang sasakyan. Nang mawala na iyon sa aking paningin ay pumasok na ako sa apartment. Agad ako naghanda para magluto ng hapunan. Nagmamadali ang mga kilos ko dahil madami kaming exams bukas at magre-review pa ako ngayong gabi. Kinuha ko notebook at mga libro at inilapag iyon sa dining table. Ang plano ko ay magbasa habang nagluluto para hindi masayang ang oras ko. Sumandal ako sa lababo habang naghihintay na maluto ang karne ng baka para sa beef broccoli na lulutuin ko. Hawak ko sa kamay ang isang libro at nagsimula ng magbasa. I may be abroad but I am serious about my studies. Kahit magbuklatan pa ng grades ay hindi ako mapapahiya. Sinimulan ko ng magbasa hanggang sa tuluyan ng matuon doon ang atensyon ko. What's that smell? Halos mapatalon ako pagkarinig sa boses ni Kelvin. Gulat na tiningnan ko siya. Nandito na pala siya. Ni hindi ko na malayan ang pagdating niya. Buhat sa akin ay natuon ang tingin niya sa niluluto ko. Saka ko lang naalalang may niluluto nga pala ako. Shit! Shit! Bulalas ko. Agad kong binalingan ang niluluto at pinatay ang burner. Amoy na sa buong kabahayan ang sunog na karne ng baka. Tiningnan ko yun at maging ako hindi natuwa sa itsura. Naiilang na sinulyapan ko si Kelvin. Baka isipin na naman niya na wala pa rin akong kaalam-alam sa gawaing bahay. Uulitin ko na lang. Mahinang sambit ko at binuksan ko ang ref para kumuha ng bagong lulutuin nang magsalita si Kelvin. Huwag na. Mag-order na lang ako ng dinner. Mukhang busy ka yata. Nang lingunin ko siya ay nakatingin siya sa mga libro kong nakapatong sa mesa. Hindi, okay lang naman. Mag-review ka na. Utos niya. Nakakunot ang noo kong pinagmasdan siya. Nakatungo na siya at abala sa kanyang cellphone. Malamang ay umuorder na nga siya ng hapunan. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit dito siya kakain ngayon ng hapunan. At saka bakit ang aga yata niya ngayong umuwi. Gayunpaman ay sununod ko na lang ang sinabi niya. Kinalap ko na ang mga gagamitin ko sana sa pagluluto. Hinugasan ko na rin ang kawali at nang matapos ay saka ako naupo sa mesa. Sinimulan ko na ulit ang pagbabasa. Maya-maya ay may narinig akong kumakatok sa pinto ngunit bago pa man ako makatayo sa pwesto ay mabilis nang nakalapit si Kelvin doon. Delivery pala iyon ng pagkain. Siguro naman ay kasama ako sa binilhan niya ng pagkain dahil hindi niya ako pinagluto. At noon nga siya lumapit sa akin at inilapag ang supot ng pagkain. Nang tingnan ko siya ay agad ako nakadama ng pagkailang. Ano to? Hindi ako sanay na mabait siya sa akin. Salamat. Mahinang sambit ko. Muli kong itinuon ang atensyon sa mga binabasa hanggang sa naramdaman ko ang papalayo niyang mga yabag. Ilang oras ako nandoon lang sa mesa at nagbabasa. Si Kelvin naman ay nasa sala at hindi ko alam kung anong pinagkakaabalahan. Ilang beses na niya ako nahuhuling sinusulyapan siya, kung kaya pilit ko na lang itinuon ang atensyon sa pagre-review kahit naiilang ako sa presensya niya. Maya-maya tumayo na siya buhat sa sofa at nagtungo na sa kanyang kwarto. Saka ko lang binuklat iyong pagkain na bigay niya. At dahil wala na siya sa paningin ko'y sinimulan ko ng kainin iyon habang nagbabasa. Matapos akong kumain ay lumipat ako ng pwesto sa sofa at doon ipinagpatuloy ang pagbabasa. Inabot na ako ng ilang oras doon at batid kong madaling araw na. Namimigat na rin ang talukap ng aking mga mata at wari kay labo na ng mga letra ng libro. Tinapi ko ang pisngi para pawiin ang antok. Pilit kong iminumulat ang mga mata para ipagpatuloy ang pagbabasa, ngunit dala ng matinding antok ay wala nang pumapasok sa aking utak. Napabalikwas ako ng bangon nang masulyapan ko ang oras sa aking cellphone. Mahuhuli na ako sa klase ko. Nang pagmasdan ko ang paligid ay napakunot ang noo ko. Bakit nandito ako sa kama?
Sigurado akong sa sofa ako nakatulog kagabi. Namataan ko din ang mga libro ko na maayos lang nakapatong sa ibabaw ng cabinet ko. Gusto ko pang alalahanin kung paano ako pumunta dito ngunit wala na akong oras. Nagmamadali akong kumuha ng damit at tinakbo ang banyo. Hindi na ako nag-abalang mag-init ng tubig pampaligo. Ilang minuto lang itapos na ako maligo at nagbihis na. Noon ay hindi ko kayang maligo ng ganito kabilis. Paglabas ko sa banyo, inamataan ko si Kelvin na nakapwesto sa mesa at kumakain. Sunulipan ko ang kusina. Himala, mukhang may niluto yata siyang pagkain. Hindi ko na lang siya pinansin at patakbo akong bumalik sa kwarto para mag-ayos. Tunuyo ko ang buhok gamit ang towel. Naglagay ng cream at pressed powder. Mabilis ko ding inilagay ang mga gamit sa bag. Paglabas ko ng kwarto ay diretso ako sa pinto para isuot ang sapatos. Hindi ka ba kakain? Narinig kong tanong niya. Hindi na, may iwan na ako ng unang biyahe ng jeep. Sagot ko na hindi siya tiningnan. Ang atensyon ko ay nasa pagsusuot ng sapatos at pag-aayos ng mga gamit na dala. Sige ha, alis na ako. Paalam ko at ako malalabas na ng apartment nang tawagin niya ako. Wait, Faith! Natigil ako sa paghakbang at nilingon siya. Seryoso siyang nakamasid sa akin habang ako naman ay hindi na mapakali dahil may iwan na talaga ako ng biyahe ng jeep. It's your examination day. Kumain ka ng agahan. Ha? Hindi na pwede. Ihatid na kita. Nalaglag ang pangako sa alok niya. Ilang beses ako napakura para masigurong hindi ako nananaginip. Napansin kong kumunot ang noon niya sa reaksyon ko kaya agad akong ngumiti. Tatanggi pa ba ako? Mas komportable sa sakyan niya kaysa sa jeep. Ano kayang nakain niya at mukhang naging mabait siya sa akin? Panay ang lihim kong mga tingin kay Kelvin habang seryoso siyang nagmamaneho ng sasakyan. Nakatuon ang atensyon niya sa daan. Bagyang nakakunot ang noon niya at tila kay lalim ng iniisip. Ang totoo ay masayang-masaya ako na ihahatid niya ako ngayon sa university. Noon ay palagi kong hinihiling ito ngunit dahil sa pagiging malamig niya sa akin ay hindi na ako umasa. Masaya ako ngunit pilit ko na iyong ikinukubli. Ayoko makita niyang apektado pa rin ako sa mga simpleng pabor na ginagawa niya para sa akin. Ganito na lang siguro ako, lihim na magsasaya. Susulitin ng ilang araw na makakasama ko pa siya. Ngunit wala akong balak na ipaalam sa kanya ang nararamdaman. Pagkatapos nito ay kakalimutan na kita. Bulong ko sa isip habang nakatingin sa gwapo niyang mukha. What is it? Biglang tanong niya. Ha? Nagulat na sagot ko. Napansin pala niyang tinititigan ko siya. Tanga mo talaga, Faith. Pagalit ko sa sarili. Wala, iniisip ko lang mga activities ko. Palusot ko sabay iwas ng tingin. Hindi na siya umimik at ganun din ako hanggang sa makarating kami sa parking space ng school. Napatanga si Michelle sa akin na makitang umibis ako buhat sa sasakyan ni Kelvin. Nandoon din siya sa parking at saktong kabababa lang niya ng sasakyan niya. Hinatid ka ng asawa mo? Wow, himala. Oo nga eh, hindi ko din alam kung bakit. Sagot ko habang nakamasid sa sasakyan ni Kelvin na papaalis na ulit ng parking area. Hindi ko malaman kung kakaway ba ako sa kanya o ano. Halos hindi naman kami nag-usap buong biyahe at hindi ko din masasabing naging malapit na kami sa isa't isa. Baka ito na ang simula nyo ha? Patutsada ni Michelle. Magkasabay na kami naglakad papasok sa department namin. Nope, wala yung mangyari yung sinasabi mo. Sagot ko. Bakit naman? Sinabi ko na sa kanyang palalayain ko na siya. Oras na makagraduate ako. Kunway baliwalang sagot ko kahit paano totoo'y nasasaktan ako. Ha? Bakit? Anong kagagahan yan, girl? Wala eh. Ang sakit na. Si Celine talagang gusto niya eh. Hindi ko na naitago ang lungkot sa boses. Noon naman saktong sumalubong sa amin si Kimberly. Ready na kayo sa exam? Sino may gusto kay Celine? Mapangasar na tanong niya. Wala nga pala siyang alam sa sitwasyon ko. Asawa niya? Baliwalang sagot ni Michelle. Ha? Si Kelvin? Gulat na tanong ni Kimberly sa akin. Sinamaan ko naman ang tingin si Michelle. Oo, medyo magulo ang sitwasyon ko. Ang asawa mo? May gusto kay Celine? Sino si Celine? Baka sa lungkot at pag-aalala sa mukha niya habang nagtatanong. Shh, baka may makarinig sa'yo. Saway ko kay Kimberly na makarating na kami sa room. Sasagot pa sana siya ngunit bumungad na ang professor namin na siyang proctor sa una naming subject. Agad sina Kimberly at Michelle na nagsibalik sa kanilang pwesto.
Nagsimula na ipamahagi ng professor namin ang mga papel. Mabilis ko lang natapos ang exam dahil sa napag-aralan ko naman lahat ng iyon. Pagdating ng hapon ay pagod na ang utak ko, bagamat nasagutan ko naman ang maayos sa mga exams ko. Panay ang reklamo ni Michelle at Kimberly sa exam na hindi umano nila nasagutan, samantalang ako'y nanatiling tahimik. Naglalakad na kami patungo sa parking nang tawagan ako ni Ralph. Faith! Sabay kami ni Michelle na napalingon sa gawin niya. Oh, Ralph! Remind lang kita sa lakad natin bukas ha. Saglit ako napaisip at nahulaan ni Ralph na wala akong ideya sa sinabi niya. Nalimutan mo? Interview natin kay Ma'am Imelda, the owner of Town Palace Hotel tomorrow. Ah, oo nga pala. Sure, bukas darating ako. Gagawin ko yung questionnaire. Sagot ko na maalala ang tinutukoy ni Ralph. Nahilot kong ulo. Sa dami ng iniisip ko ay nawaglit na sa isip ko ang lakad namin bukas para sa papers namin. Nagsabi ako kay Mommy at friend niya pala si Ma'am Imelda, kaya pumayag na ma-interview natin bukas. So don't be late tomorrow. Bilin pa niya saka naglakad ng palayo. Akala ko ba tamad ang rap na iyon? Usisa sa akin ni Michelle. Mali yata tayo kasi matino naman siya. Nagkabit-balikat na lang si Michelle pagkatapos ay magkasabay na kami nagtungo sa sasakyan niya. Si Kimberly naman ay nagpaalam na may ibang lakad kaya humiwalay na sa amin. Sa daan ay kinuwento ko kay Michelle ang mga nangyari at naging usapan namin ni Calvin. Naawa umano siya sa akin ngunit wala siyang ibang masasisi kundi ako rin lang. Michelle may be a spoiled brat like me, but at least she is very rational. Sinasabi niya kung kailan ako mali. Tama lang natigilan mo ng pagtitiis mo. Seryoso niyang sabi. Tumango ako saka malungkot na sumang-ayon. Pagdating sa tapat ng apartment ay nagtataka-nagkatinginan kami ng mapansin na may tao sa loob. Natuon ang pansin ko sa mga trabahador na may ginagawa sa bintana. Anong meron? Tanong ni Michelle. Hindi ko alam. Sige na't sasilipin ko kung anong ginagawa nila. Sigurado ka? Sasamahan na kita. Dahil namataan ko ang sasakyan ni Kelvin na nandoon sa garahe ay tumanggi na ako. Hindi na naman si Michelle nagpumilit dahil marahil ay napansin niya din ang sasakyan ni Kelvin. Pagpasok ko sa loob ng apartment ay namataan ko ang 3 worker na nagkakabit ng bagong glass ng bintana. May 3 ding lalaki na may suot na polo shirt na may tatak ng kanilang furniture, ang appliance center. Nasa isang tabi lang sila na tila may hinihintay. Namataan ko din si Kelvin na nakatayo sa isang tabi at pinagmamasdan ako. Pagkakita sa akin ay binalingan niya yung 3 lalaki at may sinabi sa mga ito na hindi ko na naintindihan. Nakangiting binalingan ako nung isa sa 3 lalaki. Nagtatanong ang mga mata ko kay Kelvin ngunit nanatili lang siyang nakamasid sa akin. Hi ma'am, we are here to assemble the new cabinet that Sir Kelvin ordered. Hinihintay ka lang namin kasi sa loob ng kwarto mo dapat ito i-assemble. Ito namang isang kasama namin ang magkakabit ng aircon. Napanganga ako sa narinig. Seryoso? Bumili si Kelvin ng bagong cabinet? Papalitan na niya yung luma na nakakakilabot? At may air conditioning unit pa? Tiningnan ko si Kelvin na tipid lang nang umiti sa akin. Agad ako natigilan sa simpleng ngiti niyang iyon. Tulad noon ay nawala na naman ang puso ko, ngunit pilit kong kinokontrol ang sarili. Sa halip ay tinanong ko siya, bakit bumili ka pa ng bagong cabinet at aircon? So you could study comfortably. Pinabago ko na rin ang mga bintana para safe. Tipid na sagot niya. Hindi naman mapapabilis ang pag-graduate ko kahit gaano pa ako kakomportable mag-aral at tumaas ang grades ko. Makahulog ang sagot ko. What do you mean? Kunot noon tanong niya. Alam ko namang minamadali mo na ang graduation ko para maghiwalay na tayo. Sagot ko habang ang mga matay nakatuon sa 3 lalaki nagsisimula ng hakutin ang mga gamit patungo sa kwarto ko. Sinadya kong hindi siya tingnan. Baka mabasa pa niya ang lungkot ko sa mga mata ko. That's not what I meant. Anya, saka siya naglakad palayo. Narinig ko ang marahas niyang paghugot ng hininga. Bakas din ang iritasyon sa mukha niya. Na paano ba yun? Tanong ko sa isip. Gustuin ko mang tanungin siya ay pinigil ko na lang ang sarili. Sa halip ay tahimik ako naghintay na matapos ikabit yung mga pinamili niya. Siya naman ay seryosong nakabantay sa mga ito habang nakahalukip-kip. Waray iritado na naman siya.
Kinabukasan, bandang 12:00 ng tanghali ay naghanda na ako para sa lakad namin ni Ralph. Sa isang mall muna kami nagkita pagkatapos ay magkasabay na kaming nagtungo sa hotel. Mabuti na lang at kotse ang dala niya ngayong sasakyan. Kotse talagang dinala ko para hindi ka na mahirapan. Nakangisi niyang sabi na parang nabasang iniisip ko. Natawa na lang ako. Pagkatapos ay naupo na sa passenger seat. Ilang minuto lang ay nandoon na kami sa hotel na pagmamay-ari ng kaibigan umano noong mommy niya. Napahanga ako sa lugar. Sa tansya ko ay 5-star hotel ito base sa amenities at state-of-the-art facilities na meron dito. Sigurado ka bang papayag yung may-ari na magpa-interview sa atin? Paniniyak ko kay Ralph. Yup. Maiksing sagot lang niya. Nalapitan niya iyong nasa reception at sinabi ang pakay namin. Tumango ang babae at may tinawagan sa telepono. Maya-maya ay nilapitan niya kami at sinabing magtungo sa 5th floor ng building. Saan daw ang opisina? Tanong ko kay Ralph. Pagkalabas namin ng elevator. Basta, pinakadulo daw ng kwarto. Ikaw ang bahala mag-interview ha? Sagot niya habang ang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Okay, pero sana mabait si Ma'am Imelda. Sanay naman ako makiharap sa mga tulad nila, ang kaso hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Malapit na kami sa dulo ng hallway nang may lumabas na babae at lalaki sa isang room. Tumatawa ang babae habang may sinasabi sa lalaki. Hindi ko na sila papansinin nang biglang nagsalita ang lalaki. Agad ako nag-angat ng tingin pagkarinig sa boses niya. Napaawang ang bibig ko at tila kinurot ang puso ko pagkakita kay Kelvin na may katabing magandang babae. Dahil natigil ako sa paghakbang ay nagtatakang nilingon ako ni Ralph. Noon naman nakuha ko ang atensyon ni Kelvin na napatingin sa akin. Kitang-kita ko ang pagkagulat niya nang makilala ako. Napatigil din siya sa paghakbang at tinitigan ako. Buhat sa akin ay nalipat ang tingin niya kay Ralph. Naniningkit ang mga mata niya habang pinagmamasdan ng lalaki. Sunulyapan ko ang babae na noon ay halata din ang pagtataka sa tinginan namin ni Kelvin. Maganda siya. Hindi tulad ko ay kay puti ng kanyang balat at malarosas ang kanyang pisngi at labi. Anong ginagawa ni Kelvin dito? Bakit kasama niya ang babaeng ito dito sa hotel? Ito ba? At hindi sisilin ng babae niya? Ngunit nang tingnan ko si Kelvin ay naglaho lahat ng galit na nararamdaman ko at napalitan ng takot. He was staring intently at me. Para bang gusto niya akong saktan kung hindi lang may ibang taong kasama namin. I thought you were busy with your studies. What are you doing here with that man? He asked in his usual icy voice. Ayaw ko man pero nakaramdam ako ng takot sa paraan ng pagtatanong niya. And I hate myself for feeling so guilty kahit na alam kong wala naman akong ginagawang masama. Pilit kong kinalma ang sarili sa kabila ng nagbabagang tingin ni Kelvin sa akin. Hindi ko maunawaan kung ano ikinagagalit niya gayong siya din naman itong may kasamang babae dito. May gagawin lang kami ni Ralph dito. Lalong naningkit ang mga mata niya pagkarinig sa sagot ko. That is exactly what I am asking. Anong ginagawa mo dito kasama ang lalaking iyan? Kahit hindi siya sumisigaw ay nahahalata ko ang pigil na galit sa boses niya. Dahil sa subjects namin kaya kami nandito. Eh ikaw, anong ginagawa mo kasama ang babaeng yan? Mataas ang boses na tanong ko. Nakatawag na ako ng atensyon ng mga naroroon at maging si Ralph ay nagtatakang lumapit sa akin. Hey, what happened? Pabulong na tanong niya. I noticed Kelvin's lethal stare at him. Gumalaw din ang panga niya sa pinipigil na galit. Hindi ako magpapatinag sa galit niya. Tell me, what are you doing here with that woman? Tanong ko ulit kay Kelvin, saka sinulyapan yung babae na katabi niya. Mukhang hindi man lang apektado ang babae kahit paanong taas ng boses ko. Sa halip ay parang siya pa itong nagtataray base sa mga tingin niya sa akin. Miss, huwag ka magskandalo dito. Saway niya sa akin. Halatang inis sa boses niya na lalong nagpakulo ng dugo ko. Ayaw mo ng skandalo? Matapang na tanong ko sa kanya. Hindi ko pinansin ang pagsaway sa akin ni Kelvin at maging ni Ralph. Kung ayaw mo ng skandalo, sana hindi ka sumama sa... Faith! She owns this hotel! Putol ni Kelvin sa mga sasabihin ko. Napaawang ang bibig ko sa narinig. What? Siya ba si Imelda? Akala ko'y matanda na si Imelda. Maang na napatitig ako sa babae na noon ay humalukip-kip at seryosong nakamasid sa akin. Ang kaninang galit ko'y naglaho at napalitan ng hiya. Makailang beses kong ibinuka ang bibig para humingi ng dispensa pero wala akong maapuhap na mga salita. Lalo pa at nakakailang ang mga tingin na ipinupukol sa akin ng babae at gayon din ni Kelvin. Nagsasabi ba sila ng totoo?
Gusto ko nalang lamunin ang sahig para makatakas sa sitwasyon. Sinulyapan ko si Ralph na noon ay bakas ang pagkabahala at napahilot din sa sentido. I'm Imelda, the owner of this establishment. To answer your question, my office is in this floor and I had a meeting with Mr. Alfiras. Mataray na paliwanag ng babae. Tell me now, who are you and why are you here? Kunot noong tanong niya. Siya naman itong mataas ang boses sa akin. Sinulyapan niya ako mula ulo hanggang paa, gayon din si Ralph. Paano ko sasabing nandito kami para ma-interview sana siya, gayong hindi maganda ang aming enkwentro? Nagtatanong ang mga matang sinulyapan ko si Ralph na umiling na lang din. Bakas din ang pag-aalangan sa mga mata niya. Mukhang hindi na matutuloy ang pakay namin dito. I'm sorry, we will leave now. Mahinang sagot ko sa kabinalingan si Ralph. Let's go. Gusto ko na makaalis sa gusaling ito. Baka tumawag pa si Miss Imelda ng guard at ipakaladkad kaming palabas. Bakit ba ako pa itong lumalabas na masama ngayon? Sorry, Miss Imelda. And sir. Ralph, sabay tungo. Wala siyang kaalam-alam na si Calvin ang asawa ko. Iniwasan ko ng tingnan si Calvin. Hindi ko alam kung bakit sumasama ang loob ko sa kanya ngayon. Ni hindi man lang niya sinabing ako ang asawa niya. Kung sa bagay hindi naman iyon ang turing niya sa akin. Wala din akong karapatang magselos pero bakit siya ay galit na galit pagkakita sa amin ni Ralph dito? Nilampasan na namin sila at ramdam ko pa rin na nakakailang na tingin nila sa akin. Kain na lang tayo. Bay, alam mo kung kainan. Masarap ang mga luto doon. Aya sa akin ni Ralph habang naglalakad kami patungo sa elevator. I know he's just trying to cheer me up. Okay. Wala sa sariling sang-ayon ko. Mabuti na lang at mabait itong si Ralph kahit papalpak ang naging lakad namin. Buong akala ko ay sa mamahaling restaurant niya ako dadalhin ngunit lang ang gulat ko na sa isang simpleng kainan kami nagtungo. Maliit na pwesto lang iyon sa tabing kalsada kung kaya sa labas na kumakain ng ibang customer. Hindi iyon air-condition na tanging wall fan lang ang nagsisilbing ventilasyon sa pwesto. Ipinagpapasalamat ko na lang na malinis ang counter maging ang mga mesa. Dito yung kainan na sinasabi mo? Nag-aalangang tanong ko. Malawak na ngumiti si Ralph. Yup. Promise, the best ang pansit dito. Regular customer na ako dito at walang sinabi yung mga 5-star restaurant sa mga pagkain dito. Halika na. Aya niya sa akin na halatang excitement sa muka. What's wrong with this man? Akala ko pa naman si Calvin lang ang kilala kong ganito. Si Ralph din pala. Pagkakita pa lang kay Ralph na lalaking isa sa mga tauhan ng kainan ay agad ang ngiti nito. Inialok agad nito ang pwesto sa sulok. May kasama kaya yata ngayon sir ah. Todyo nito. Kaklase ko po, si Faith. Pakilala niya sa akin. Malawak ang ngiti sa akin noong mga tauhan ng restaurant at halata ko ang panunod yun nila kay Ralph. Manong, yung usual na order ko. Ipapatikim ko sa kanya kung gaano kasarap ang pansit dito. Ilang minuto nga lang ay nakahain na ang ipinagmamalaking pansit ni Ralph. Nakatingin siya sa akin at wari natatawa sa reaksyon ko. Tikman mo. Promise, masarap yan. Tinikman ko ang pansit at hindi nga siya nagsusinungaling. Totoo ngang mas masarap pa ito sa mga kalimitang inihahain sa mga restaurant na kinakainan ko. Anong masasabi mo? Excited na tanong ni Ralph. Sa halip ay tugon ko pagkatapos ay nakangising kumuha ulit ng pansit. Napasimangot naman siya sa hindi ko pagsagot. Ano nga, masarap ba? Pangulit pa niya. Pangaasar ko at maging siya ay natawa na rin. Ang labo mo. Kanina lang ipaiyak ka na eh. Bulong niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Ipinagpatuloy ko lang ang pagkain at siya man ay sinabayan na ako. Napansin kong panay ang sulyap niya sa akin. Alam kong gusto niya magtanong kung sino si Calvin pero hindi niya ginawa. Batid kong hinihintay lang niya ako na maunang magkwento. Alam ko namang gusto mo magtanong. Asawa ko yung nakita natin sa hotel kanina. Napatuwid siya ng upo at nanlalaki ang mga matang tiningnan ako. He laughed a bit, but I could still see the disbelief in his eyes. Kaya pala. Maya-maya'y bulong niya. Hindi ko na inusisa kung ano ibig niyang sabihin. Iniba ko na lang ang usapan. Magaang kausap si Ralph kung kaya ang dapat sana'y 1 oras lang na pagkain namin ng pansit ay nauwi sa 3 oras. Gabi na nang ihatid niya ako sa apartment. Pasensya na talaga sa nangyari kanina. Hingim pa umanhin ko sa kanya bago bumaba ng sasakyan. It's okay. Swerte ko na lang na hindi ako nakatikim ng suntok sa asawa mo. Sagot niya sabay sulyap sa apartment.
Hindi niya gagawin iyon. Wala yung pakaalam sa akin. Natatawang sagot ko dahil sa sinabi ko seryoso niya akong tinitigan. That's when I realized what I had just said. To conceal my uneasiness, I shrugged and laughed awkwardly. How I wish you're not married. Bigla ay bulong niya. Wala sa loob na sinulyapan ko siya at nabasa ko ang lungkot at panghihinayang sa kanyang mga mata. Suddenly, our conversation left me feeling uneasy. Sige Rob, alis na ako. Ingat ka. Mabilis akong umibis ng sasakyan at tinungo ang gate ng tinutuluyan. Muli ko siyang nilingon at binuksan niya ang bintana ng driver's seat. Muli niya akong tinitigan habang ako'y nakamasid lang din sa kanya. Malungkot ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Sa ibang araw na lang ulit. Sana'y matuloy ng interview sa susunod. Malungkot na biro na niya saka malawak na ngumiti. Dahil doon ay nawala ang pagkailang ko. Sorry talaga. Tumatawang hingi ko nung paumanhin. Sa halip na sumagot ay kumaway lang siya bago tuloy ang pinatakbo ang sasakyan. Hindi ko maipaliwanag ang lungkot na nararamdaman dahil sa sinabi ni Ralph. Paano nga kaya kung hindi ako kasal? May chance bang mahulog ako sa ibang lalaki? Wala sa sariling inabot ko ang doorknob ng main door. Ngunit hindi ko pa man napipihit iyon ay kusa nang bumukas ang pinto. Nang gilalas ako pagkakita kay Kelvin na nakatayo sa harap ko. Animoy may maitim na ulap na nakapaligid sa kanya. Mukhang galit siya ngunit naalala kong galit din ako. I acted like I didn't see him or care about his anger. Diretso akong pumasok sa loob at nilampasan siya. Did you enjoy your date with him? Tanong niya. Hindi ako nakapag-date. Walang buhay na sagot ko. Sinulyapan ko siya at nakita kong kunot na naman ang noo niya. Nakalimutan mo na bang ikaw ang humiling sa akin na pakasamahan ka? 4 na buwan pa bago ka makapagtapos, ngunit ikaw itong sumasama sa kung sino lalaki. Are you really trying to humiliate me? Ang dumi ng isip mo. Classmate ko si Rob. We were supposed to interview Miss Imelda, but we didn't because I had offended her. How did I humiliate you when she had no idea that I am your wife? Ako nga itong napahiya sa harap ni Miss Imelda, pero hinayaan mo lang. Sagot ko. I'm not sure what's wrong with me. I'm sick of explaining myself to everyone now. Nakakapagod pala ang sitwasyon na pinasok ko. You know what? If you think I am being unfair, then go to Celine. Hindi na ako makikialam o magagalit kung magkasama kayo basta hiyaan mo na rin ako sa buhay ko. Baliwalang sagot ko. Isang kabaliwan na ako mismo ang nagtutulak sa kanya ngayon kay Celine. Para saan pa ba kung pipigilan ko siya? Yun din naman ang mangyayari kaya mabuti pang ngayon pa lang ay hiyaan ko na siya at pabayaan na lang din niya ako. Pinakatitigan niya ako. Tila tinatansya kung gaano ako katotoo sa sinabi ko. Sinalubong ko ang mga titig niya para ipakitang seryoso ko sa sinabi ko. His reaction, on the other hand, baffles me. He appeared confused, hurt, and panicked. Really? Is that what you wanted? That's what you wanted, Kelvin! Pagdidiin ko. His face went blank and his eyes locked on me coldly. Fine, you are free to do whatever you want at ganun din ako. Yun lang at tinalikuran niya ako. Nagtatakang sunundan ko na lang siya ng tingin. Galit na naman siya. Kung kailan naman akala ko ay nagiging maayos na ang pakikitungo niya sa akin. Ilang araw na ang lumipas buhat noong huli kami nagkausap ni Kelvin. Now, all of a sudden, he turned cold toward me again. Oo nga, tumuwi siya dito sa apartment pero hindi naman kami nag-uusap. Hindi na niya ako kinubo at maging siya hindi ko na pinakikialaman. Aalis siya na maaga at uuwi na ng gabi. Umasa pa naman ako maghihiwalay kami ng maayos ngunit sa pakikitungo niya sa akin ngayon, mukhang maghihiwalay kaming malayo ang loob sa isa't isa. Kahapon ay nagpaalam siyang may pupuntahang business trip. 3 araw umano siya doon. Ang gusto niya ay umuwi muna ako sa mansyon kay daddy pero ako naman ang may ayaw. Kakatwang nasanay na ako sa apartment ni Kelvin. Mas komportable na akong umuwi doon kaysa sa mansyon. At least doon ay tahimik ang buhay ko. Mamaya ay sa apartment pa rin ako uuwi. Katunayan ay tumawag si daddy para ayain ako doon sa kanila magpalipas ng gabi pero tumanggi ako. Ipinaalam din niya sa akin ang gala night na gaganapin sa mansyon sa Makalawa. Taon-taon ay ginaganap iyon na ang layunin ay makakalap ng pondo para sa isang non-profit organization kung saan aktibo kami ni daddy. Nakasanayan ko na iyon at aminado akong noon ay inaabangan ko ang pagtitipon na iyon ngunit ngayon ay sigurado akong ayokong dumalo doon. Ngayon pa lang ay nag-iisip na ako ng magandang dahilan para hindi pumunta sa pagtitipon na iyon.
Ang ganda naman yan. Kasama ba yan sa idodonate mo? Boses ni Michelle ang umagaw sa atensyon ko. Kasalukuyang nandoon kami sa office space na narentahan namin para sa hilig namin sa pagpipinta. Hindi, ilalagay ko ito sa apartment namin. Sagot ko habang ang mga mata ay nakatuon sa abstract painting. Bukod sa pag-aaral at pangarap kong makapagtayo ng sariling hotel, ang pagpipinta ang isa sa mga pinagkakaabalahan ko. Pareho kami ni Michelle ng interes, kung kaya may sarili kaming lugar kung saan nandoon ang mga gamit namin at mga obra. Madalas ay sa donation ng mga charity events lang napupunta ang mga paintings na natatapos namin. Simula nung ikasal kami ni Kelvin ay ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na bumisita dito. Napanguso si Michelle pagkarinig sa sinabi ko. Apartment nyo? Aalis ka din naman ah. Natural, dadalhin ko to pag alis ko. Katwiran ko. Rose, sabihin mo umaasa ka pa rin. Kontra niya. Tinabihan niya ako at pinagmasdan ng painting. Masama bang umasa pa rin? Mahinang tanong ko. Ang totoo ay bigat pa rin ang pakiramdam ko pero pilit ko yung tinatago. Nasanay akong hindi nagpapakita ng kahinaan kung kaya kahit gustong gusto ko nalang magkulong sa kwarto at umiyak ay hindi ko ginagawa. Narinig ko mahinang pagbuntong hininga ni Michelle. I know that you're still hurting. Hindi ganoon kabilis turuan ang puso na makalimot. But girl, ikaw na rin ang nagsabi na suko ka na. You must endure the pain. Act happy. Be happy. Pretend like you're happy even if you aren't. Hanggang sa magising ka na lang isang araw na totoong masaya ka na kahit wala si Kelvin.